sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. A blessed Wednesday, mga kapatid. Kamusta yung ating kaabalahan, kabisi-bisihan? Nakabawi na ba tayo ng lakas? Of course, tayo na may punong-puno ng kasiyahan, kagalakan. Ganap sa atin itong nakaraang Pasko. Of course, natin yung ating mga inaanak. Of course, mga kamag-anak. Matagal na nating hindi nakikita. Na-meet natin sila and such joy, to see people na mahalaga sa'yo na matagal mo nang hindi. And that's a blessing from the Lord. So again, welcome to our midweek Bible study. First Bible study for the year 2024. So talaga, such a blessing. But before anything else, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit, Diyos naming dakila at mapagmahal. Purihin ka sa iyong kaligtaan. Ama, maraming salamat una sa lahat sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa akin. Bagong taon ng paglilingkod, panibagong taon ng pakikibaka, panibagong taon na mararanasan namin ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong pagtulong sa amin sa lahat ng oras. Salamat, Ama. At muli, pinagkalooban niyo na naman kami ng kalayaan na makarinig
ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Kaya Panginoon, patuloy po namin dalangin ang inyong gabay at patnubay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Father God, we ask for your double portion of your anointing to be upon our brothers and sisters na gagamitin mo sa araw na ito. Mula sa magpapakanta, sa praise and worship team, sa banda, at hanggang sa magbibigay ng iyong mabuting balita. Bless his lips, Father God. Put the words on his mouth, words that are needful for today, that ang kailangan mapakinggan ng iyong mga minamahal na anak. Father God, may your name be glorified tonight, and we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So gaya ng dati, while waiting for the others, kasi mga manggagaling pa ng opisina yan, ha? Let's sit back and relax and listen sa ating mga original song, ha? So let's listen, mga kapatid. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom,
Ikaw ang aking Diyos, ang nag-iisang tunay. Wala kang katulad sa iyong mga salita. Hindi ko man batid ang laman ng iyong isip. Alam kong ika'y tapat sa pangako mo, o aking Ama. Dahil ang sabi mo ay nababatid mo ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala, at kinabukasan na puno ng pag-asa. Ikaw ang aking Diyos, ang nag-iisang tunay. Wala kang katulad sa iyong mga salita. Hindi ko man batid ang laman ng iyong isip. Alam kong ika'y tapat
lakas at pag-asa. O kalungkutang di inaasahan, sila'y ating nararanasan. Totoo to, minsan may araw na nababalikan mga kasalanang dapat iwasan. Sa puso't isip, salita at gawa, ako'y pinupuspos ng awa. Salamat po, Espiritong Banal, na namamagitan sa akin. Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos ay kakampi natin? Kapighatian o kahapisan, pag-uusig o kagutuman, kahubaran o panganib o tabak, sila'y mapagtatagumpayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na umiibig sa atin. Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Kung ang Diyos ay kakampi natin. Tudu, tudu, tudu. My life has been full of loss. Each day that I pass, wandering nowhere, running here and there. I am weary and weak. With anything, everything is bleak. Like a lamp to my feet, His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Ooh,
guided my steps. He gave me life with his steadfast love. Great is his mercy on me. I surrender my life to Him, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. His reason, His reason. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. His reason, His reason. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. His reason, His reason. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved.
God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. Amen. Okay. Salamat sa mga awitin na mula sa ating Panginoon. Of course, hindi natin makakalimutan ang mga special day ng mga kapatid natin. January 3, 2024. Of course, happy birthday, Brother Ezekiel Salvacion, apo ni Brother Boy. Yan. At ni Sister Maricar Salvacion, anak naman to ni Brother Boy, Lord. And Sister Jessie Diokno, happy birthday, sis. And Sister Athena Masungsong. And of course, Sister Kat Toledo na anak ni Sister Clement. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Take it away, Brother Bong. Happy birthday to you. Happy birthday! We will do more than we do. We will stars shine above you.
happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, happy birthday mga kapatid and enjoy your special day. So, na po natin ating mga sarili. Ngayon naman, tawagin natin yung mga kasama natin sa bahay for us to join in praising, worshiping the Lord. Let's welcome the praise and worship team. Hallelujah. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At welcome po sa ating midweek Bible study, praise and worship. Kaya samahan niyo po kami sa aming pag-awit, pagsamba, pagpuri sa ating Diyos. Kaya tayo po'y tumayo na, gumalaw at magpurit, sumamba sa Kanya. Amen. Amen. Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your name. Thank you, Lord. Sige po, awit tayo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito inaalay sa'yo. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Minsan pa wala na buhay, wala na buhay na gaganda pa. Amen. Kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na alis pa, hallelujah. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Sa bawat sandali, hallelujah, sa bawat sandali, amen, ng aking buhay. Hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan ko'y ipapamalit ako. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Minsan pa sa bawat sandali, sa bawat sandali, hallelujah, ng aking buhay. Hindi ako titigil na magpuri kay
Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalit ako. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka, hallelujah, magpakailanman. Bawat galaw, bawat tapan sa buhay ko. Salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling ko. Ganap ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Minsan pa sa bawat sandali. Sa bawat sandali, amen, ng aking buhay. Hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalit ako. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka, papupurihan ka, hallelujah, magpakailanman. Bawat galaw, bawat takpan sa buhay ko. Yes, Lord. Salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling ko. Ganap ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. You are wonderful. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat. Sa iyong pagmamahal, sa iyong grasya, sa kagalingan, sa pagbibigay mo na lang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Minsan
Okay. Ito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng araw nito, ang pakikinig ng kanyang mabuting balita. Sa pagpapatuloy ng ating series, Prayer in Every Old Testament Book of the Bible, isa-isa po natin yan, ang Hebrew alphabet. Ayon sa pagkasunod-sunod sa chapter 119 of Psalms. Tayo po ay nasa verses 161 to 168. At yan po ang letrang Shin. At yan po ay bibigyang paliwanag ng ating kapatid, my co-minister, Minister Dodi Balanggit. Let's welcome our brother. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng dako, maging nasa ibang bansa man. Nais ko po kayong batiin ng Happy New Year. Kumusta po ba ang inyong naging pagdiriwang nitong bagong taon? Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin sa buong isang taon. At ngayong pagpasok ng bagong taon, patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Lalo na po sa ating kalusugan sapagkat napaka sarap po na ang ating paglilingkod ay may sigla ang ating pangangatawan. At siyempre po, si Lord po ang nagbibigay ng magandang pangangatawan. At kasama na po dyan yung, siyempre, pag-iingat din po ng ating mga sarili. So, thank you Lord. Sa gabing ito, continuation po ng ating pag-aaral tungkol po dun sa Psalm 119. At ito pong aking naisibahagi sa inyo ay ito yung 21st Hebrew letter ng Psalm 119 beginning from verse 161 hanggang 168. Ayan, babasahin ko po sa atin pero bago tayo magbasa, mag-aalay po muna tayo ng panalangin. Thank you Lord. Hallelujah. Glory to God. Dakila naming Ama sa langit, napakabuti po ninyo at muli ang araw na ito, ang panimula ng aming midweek Bible study ng taong 2024. Salamat Lord sa nakaraang taon, sa mga blessings na pinagkaloob mo po sa amin, sa lahat ng bagay na mabubuti na amin pong naranasan at kung meron mang mga bagay na naging challenge sa amin, salamat Lord at kami po ay matagumpay na nakaraos sa mga challenges at alam namin Lord na kayo po ang Diyos na patuloy na gumagabay sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal. At sa araw na ito, sa oras na ito, niling ko po ang kapuspusan ng inyong banal na Espiritu Santo na sumaaming lahat, maunawaan namin ang pahatid mo pong salita. Thank you so much, Lord. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan. Thank you, Lord. So ang atin pong tatalakayin, itong Psalm 119 verses 161 hanggang 168, ito po ay mayroong Hebrew letter na ang tawag po ay Shin. So ang spelling po ay S-H-I-N. Pero siyempre po ang ating pinaka-title nito ay The Importance of God's Word. Dito po sa ating pag-aaral na ito, ang pinaka-literal meaning ng Shin ay tooth or teeth. So, papaano po ba nating uunawain ang pag-aaral na ito? Actually, yung pong pagkasinabing Shin, ito ay resembles of flames of fire
and also teeth because of its pictograph or yung sinasabing symbol. At kung makikita natin, para nga po siyang yung sa ngipin. So, ang meaning behind this representations has to do with consumption. So, while fire consumes, kumbaga yung teeth are used to make food ready for consuming. So, kung nakakita na po kayo ng para bang tinutupok ng apoy, diba yung word na ginagamit pag may nasusunog ay nilalamon ng apoy. At ganun din naman po yung teeth are used to make food ready for consuming. So, literally means, pag sinabing shin, ito po ay tooth or teeth. And its shape is three branches of flame. Kung mapapakita natin yung pinaka-simbolo niyan, purifying and changing the condition of our lives. Pero nais ko pong bigyan ng pansin dito kasi ang shin po ay mayroong negative and positive connotations. At makikita po natin yan, yung negative ay nandun sa verse 161 ng ating binasa, mga kapatid. Tapos yun po namang isa pa ay nasa verse 163. Mamaya tingnan po natin at siyempre po yung mga sumunod na talata, yun naman po yung mga positive connotation. So tingnan po natin, mga kapatid. Sa verse 161, ang sabi po sa Tagalog, mga taong namumuno na kulang sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. So, maliwanag po doon sa ating binasang mga talata na merong nararanasan yung writer. At maliwanag po na ito ay yung sinasabing persecution. At ang nagpi-persecute po sa kanya, hindi po basta ordinaryong tao, kundi ang sabi po ay mga taong namumuno. Sa English po, ang pagkasabi po, mga kapatid, ay ganito. Sa verse 161, powerful leaders attack me for no reason. But the only thing I fear is your command. Yung salita po kasi na they attack me for no reason, medyo kakaiba po yun. Para bang walang kaabog-abog, walang dahilan Bakit kailangan siyang usigin? At ito naman po ang ipinapakita talaga dyan. So it is one of the facts of life para sa mga believer that persecution can occur at any time and for no other reason. Para bang mabibigla ka na lang. Ang mga pag-uusig, yung sinasabing mga trials in life, lalo na nga po itong pag-uusig ay nangyayari anytime. At sabi nga po for no other reason. Magugulat ka na lang. Bigla na lang merong mga pag-atake na katulad nung sinasabi ng writer. Pero ang sabi nga po niya, hindi ako matatakot. Ang kanya pa rin sinasabi yung usigin man nila ako, ang susundin pa rin niya yung aral ng Panginoong Diyos o yung kanyang mga salita. Naalala ko po yung Matthew 5, mga kapatid. May uugnay po natin yung Matthew 5, verse 10 hanggang 11. Ang sabi po, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Ayan, nagaganap po ba sa atin yan, mga kapatid? Meron ba tayong naging experience na tayo po ay inuusig sa pagsunod sa ating Panginoon? Huwag ho tayong mag-alala kasi ang ating Panginoong Diyos naman ay alam niya ang lahat ng bagay. At kung ano man po yung ating mga nararanasan sa buhay, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon sapagkat si Lord ang siyang ating judge. So time will come, ipapakita ng Panginoong Diyos na kung mali man ang pag-uusig o mga sinasabi patungkol sa atin, ay si Lord ang magtatanggol sa atin. Alam niyo po sa Gospel of John, our Lord Jesus Christ warned that His followers would have persecution in the world. So meron pong babala, meron ng unang pasabi ayon sa Gospel of St. John na ang mga tagasunod ni Kristo o ng ating Panginoon ay talagang merong mga pag-uusig na mararanasan. So therefore, let us not be surprised. Let us not be surprised when troubles comes our way for no other reason. Huwag na natin ikagulat. Meron po talagang mga ganyang pangyayari sa buhay natin. Pero malinaw naman po ang sinasabi ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang sabi ng John 16:33, I have told you these things so that you can have peace in me. In this world, you will have troubles, but be brave. I have defeated the world. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Maging maging matapang sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan. So lahat ng mga nananalig sa Panginoon, lahat ng na kay Kristo, lahat ng tumanggap sa ating Panginoon ay overcomer. So ano man po yung mga trials and testing, lalong-lalo na po yung persecution na yan, kayang-kaya po yan sapagkat ang Diyos po ay sumasa atin. Di ba sabi nga nung ating mga pag-aaral, lalong-lalo na itong nakaraang Kapaskuhan, ang sabi po ay Emmanuel means God is with us. So ano na tayo doon? Ma-comfort na tayo roon, magkaroon na tayo ng kapayapaan. Sa sandaling malaman mo na ang Diyos ay sumasa iyo at hindi lang naman nalalaman kundi nararanasan po natin yan na ang Diyos ay sumasa atin. Ano man ang ating mga sitwasyon sa buhay. Kapag sinabing I am with you, God is with you, so wag na tayong mabalisa. Wag na tayong matakot, wag na tayong mag-alala. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. So tingnan natin yung ginawa ng writer dito. The psalmist is focused upon God's word. Yan, mahalaga po yan. The psalmist is focused upon God's word, his inner being. Yung heart niya ay talagang nakafocus, nakatuon sa salita ng ating Panginoon. And this should guide us to how we react to the persecutions. Ibig sabihin maging gabay din natin at maging tularan kung paano tayo mag-react doon sa mga persecution sa buhay natin. Tandaan po natin, the Word of God is living and powerful. Yan po ang mainam po sa salita ng Diyos. It gives guidance for every circumstance or circumstances. Kaya nga po yung pinaka-title natin ay The Importance of God's Word. So makikita natin yung negative and positive connotations. Pinakita lang natin na meron talagang mga situation sa buhay natin. Ang una nga ay naandyan yung persecution,
And the second one is, ito po ay almost universal characteristic ng mga unbelievers. Ito po yung sinasabing lying o pagsisinungaling. Kung yung isa ay persecution, ito po ay makikita natin sa verse 163. Sabi nga rito, ang writer po ay, kumbaga, tingnan natin, sabi niya po, I hate lies. They make me sick, but I love your teaching. So, the writer hates lies. At syempre, kahit sino man po sa atin, hindi matutuwa tungkol sa mga kasinungalingan. So, ang lying po can often be a means of self-gain or avoiding responsibilities. At yan po ay maalala nyo sa Proverbs 6. Ito po ay isa sa kinamumuhian ng ating Panginoon, ang pagsisinungaling. At nawika po sa John chapter 8, ang source ng lying ay walang iba kundi si Satan. Satan is the source of lying. So as Christians, we are required to be open and truthful. Ito po yung dapat na talagang maging buhay natin. Not just with other Christians, but with everyone. Napakasarap po kasi ng buhay na nagsasabi ng katotohanan. At sa John 8:32, ang sabi doon, the truth will set us free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, dalawang bagay po ang makikita nating negative doon sa sinulat nitong writer ng Psalm sa verse 161 at sa verse 163. At yung ibang mga talata rito ay makikita natin yung pagiging positibo naman. So tingnan natin yung positive na bagay dito. Una, yung God's word brings joy to the psalmist's heart. Yung kagalakan, ano yan eh, thank you Lord sa bunga ng salita ng Diyos, sa puso ng kahit sino man. So dito yung sinasabi ng psalmist, sa salita ng ating Panginoon, ang hatid nito po ay kagalakan. He rejoices and he finds treasure in the scriptures. Ang pagkakasabi nga po, katulad siya ng isang taong nakatagpo ng kayamanan. Napakasaya po talaga ng ganong pangyayari na sa literal na buhay, pag nakakita ka ng, yun nga lang, maliit lang na bagay na maituturing mong may value, di ba? Natutuwa po tayo. Yung merong mga halaga na parang di mo akalain na ikaw ang makakapulot. So dito ang writers, ang sabi po rito ay, he rejoices and he finds treasure in the scriptures. Ayon sa verse 162. How happy I am because of your promises. As happy as someone who finds treasure. So the scripture is indeed a treasure to win. Isang yaman na talagang masarap na mapa sa atin. Masarap na mapanalunan. Ganun ikinukumpara ng writer ang scripture o ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, it brings joy to his heart. Talagang siya po ay naliligayahan. Kaya kahit na may mga pag-uusig, may mga pagsubok, balinada po yun. Hindi niya yun wala lang yun. Basta ang mahalaga, pinapakita niya na talagang mahal niya ang salita ng Diyos. Mas mahalaga sa kanya ang relasyon sa ating Panginoon. And then sa verse 164, ang sabi po dyan, the psalmist had a perfect appreciation that praise belongs to God. Ibihira po yung maka-appreciate yung
yung papuri na talagang para sa ating Panginoong Diyos lamang. Sabi nga nung madalas nating all glory and honor belongs to God. So yung papuri, talagang yan ay para sa Diyos lamang. So he praises because he understands that God's ways and decisions are right. Bukod pa doon sa maraming bagay na ginawa sa kanyang buhay. Pero dito pinaunawa sa atin na naunawaan niya kasi yung pamamaraan ng Panginoong Diyos at yung kanyang pagpapasya ay talagang tama, tumpak. Kaya ganun na lang po ang kanyang pag-appreciate na talagang ang papuri ay sa ating Panginoon lamang. At ito po ay sinasabi sa atin na maging ito po ay daily activity. Pagka sa ating buhay araw-araw na purihin natin ang Panginoon. At hindi lamang dapat ito naka-confine kapag araw ng Sunday o yung merong pagtitipon para sa ating Panginoon. Kumbaga, yung araw-araw na pamumuhay natin, mahayag ang pagpupuri sa ating Panginoon sa maliit bang bagay. At ito ay masasabi nating this is a challenge to all Christians. Meron ba tayong mga bagay na pwede nating papurihan ang Diyos every day? Are we thankful daily? Yun yung question po rito. Meron ba tayong mga bagay na dapat nating papurihan ng Diyos araw-araw? Kaya lang pag-isip natin, di ba mga kapatid? Ano na yun eh? Dahilan na yun eh para purihin natin ang ating Panginoon. Lalo na kung maganda naman yung ating pakiramdam sa sarili natin. So pag mulat ng mata, talagang dapat papurihan natin ating Panginoon. Sabi nga po niya doon sa isang talata, 7 times each day, I thank you for your righteous judgment. Or sa other version ay 7 times a day, I praise you because your laws are fair. Yan, pitong beses ba? Sabi po sa wikang Tagalog, ano bang Psalm 164, 119, sa verse 164, araw-araw, 7 beses akong nagpapasalamat sa lahat ng kahatulang matuwid mong iginawan. So, masarap na pagtuunan ng pansin itong talatang ito na dapat ginagawa natin yung pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Naalala ko yung sa Psalm 34 verse 1, sabi niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ayan, thank you Lord. So, yun yung wika ni I will bless the Lord ni King David. At sa Luke chapter 6:45, for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Sa ibang version po, ang sabi, a good person brings good out of the treasure of good things in his heart. So, kapag mabuti ang puso, maganda ang puso, sa madalit salita, ang puso natin ay si Lord o naandyan, nakadamba na ang ating Panginoon, puro papuri ang mahayag sa ating puso. So, patuloy nating mapupuri ang ating Panginoon. Ang tanong lang po ay, why do we praise God? Bakit ba natin dapat purihin ang ating Panginoon? Actually, there are many reasons. Maraming dahilan po bakit natin dapat purihin ang ating Panginoon. Una diyan, because He loves us. Purihin natin ang Panginoon dahil talagang minahal tayo ng ating Panginoon at mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. John 3:16, yan po ay marami na ang nakababatid, nakakaalala. Sabi nga po maaaring overused
ang John 3:16, pero ito po'y nagpapaalala sa atin ng talagang dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, ang dahilan po ng bakit dapat natin purihin ang Panginoon, kasi mahal niya tayo. At pangalawa, iniligtas tayo sa kamatayan. He saved us from death. At marami naman sa atin talagang nakaranas niyan. No? Yung ilang kamatayang physical, maging sa spiritual. Kaya mapupuri natin ang Panginoon sa kanyang pagliligtas sa atin. And of course, pangatlo, we are commanded to praise Him. Yun po ay utos ng Diyos na purihin natin siya. Sa Psalm 104, verse 35, Psalm 105, verse 45, doon din po sa Jeremiah 20:13 and Romans 15:11. Ang mga talatang yan, ito po ay nagsasabi na dapat nating purihin natin ang ating Panginoon. And pang-apat, kung hindi tayo, sino ang magpupuri? Luke 19:40, pag hindi tayo nagpuri sa Panginoon, ang mga bato ang magpupuri sa Diyos. Kaya tayo mga buhay, malalakas ang pangangatawan, kailangan gawin natin ang pagpupuri sa ating Panginoon. And panglima, of course, because He helps us understand His Word. Siya rin po ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang kanyang salita. 2 Timothy chapter 2, verse 7. Talagang kung tayo lang kasi at wala ang tulong ng Banal na Espiritu Santo, mahirapan po talaga na maunawaan natin. Kaya marami pong hindi nakasusunod talaga dahil una, hindi humahantong sa pangunawa. Sabi nga, kaya ka makakasunod kasi naunawaan mo kung ano yung sinasabi sa iyo. Pero kung di natin naunawaan, mahirap po talaga. Kaya sabi rito, deserve na papurihan natin ang ating Panginoong Diyos. Siya rin ang tumutulong sa atin para maunawaan natin ang kanyang mga salita. So, let's desire and crave for God's Word. Mga kapatid, no? Hangarin natin at kumbaga pakamitiin natin. Magkaroon tayo ng craving. Alam mo, salitang crave. To crave means to desire eagerly. Para bang sa Tagalog po ay nananabi ka ng labis o nagmimithi ng labis. Nakaranas po ba kayo ng gano'n na parang sa pagkain, nagkikrave po ba kayo sa isang pagkain na masarap o sa isang matamis na bagay? Naalala ko yung mga pag-aaral natin nakaraan, yung sweetness of God's Word, di ba? So, ang salita ng ating Panginoon ay higit na masarap, mas malasa kaysa pulot-pukyutan. Kaya ang sabi sa atin, i-desire natin ang salita ng Diyos sapagkat ang sabi po ng unang Pedro 2:1-3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. So, katulad ng sanggol, papaanong hanap-hanap ang gatas ng ina, ganun din po tayo mga mananampalataya, tayo mga tagasunod ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng craving sa salita ng ating Panginoon na siyang magpapalalim sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos kasi mga kapatid ay it makes us wise, no? Wiser than our enemies and wiser than any teacher who ignore it. So yun ang ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. And it brings joy and delight. Kaya tandaan po natin ang importance of God's Word. We can trust it, test it, and taste it. Doon ang kailangan. No? Pagtiwalaan natin, subukan natin at lasapin ang tamis ng salita ng ating
Panginoong Diyos. So, ang mamutawi sa ating mga labi, pagpupuri sa ating Panginoon, wag yung mga bagay na kasinungalingan sapagkat hindi po yan nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. At bago po ako magtapos, nais ko pong iwan yung 1 Peter 3:10, basahin ko po sa atin. Kasi kung gusto natin na ma-enjoy ang buhay natin, ito po ang gawin natin. Sabing ganon, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. So, dun sa unang mga talata na sinasabi ng writer, I hate lies. Yung pagsisinungaling nagmumula sa bibig natin, di ba? Yung ibig sabihin ng sin ay tooth or teeth. Ibig sabihin nandiyan sa bibig natin, no? Yung dalawang bagay na pwedeng gawin, yung pagpupuri at pagsisinungaling. Pero ang piliin natin yung palagi nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Lagi nating ibigay ang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ito ay maging daily activity natin. Yung praising the Lord kung ano man ang kanyang mga bagay na ginawa sa atin. So, thank you Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. And again, Happy New Year po sa inyong lahat. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the